Ayan, nakikita na po sila. Testing po natin yung mic natin kung okay na po tayo, ha? Para malaman natin. Diyan ba, katabi nyo ba si, ano yan? Ha? Ah, pakitesting po yung microphone ng Zoom nyo dyan sa inyong kinalalagyan po dyan sa Claveria, Cagayan. Hello po. Hello po. Okay ba kayo dyan? Okay lang po naman. Yun, naririnig pala tayo. Anyway, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi po dyan sa mga kababayan po natin dyan sa Claveria, Cagayan. Partikular po sa mga senior citizens, na mga lolo, mga lelong, mga lola natin dyan. Kamusta po kayo? Sana po kayo naman po ay maayos pa rin ang sitwasyon po ninyo, mga kalusugan po ninyo. Ano ha? Anyway, mga kababayan natin dyan sa Claveria, lumapit sa atin, bukod dun sa isang interview pa ni Mylene, itong mga senior citizens, no, nakaraan, napanood nyo yung video po na in-upload namin dyan sa page at bukod dun sa pinalabas namin dito sa programa. Ngayon naman ay merong panibagong usapin sila kasi nung nakaraan, gustong magkaayos yung itong bagong mga official ng senior citizens diyan sa Sentro 1 magkaroon sila ng kaayusan doon sa kanilang mga dating mga kasama. Ngayon, nangimasok itong si Vice Mayor Agpuldo, ha. Nangialam. Ipinatawag daw ito mga official ng senior citizen. Tapos, ang problema, siyempre, nagbigay respeto po itong mga senior citizens natin, mga opisyal. Ang problema, iba yung nangyari. Ngayon, malalaman po natin sa pamamagitan ni ang presidente nila na si Ma'am Mrs. Noli Cueto. Noli Cueto. Presidente po ng senyo. Arobio Cueto at kanyang mga opisyal, mga kasama mga opisyal po dyan. Alamin po natin kung ano ang punot dulo. Bukod dun sa interview, mag-umpisa muna tayo dun sa, kumbaga, background muna tayo, mama. Anyway, magandang gabi na imbag nga rabi apo kinyayo dita Claveria, Cagayan. Ma'am Noli Arobio Cueto, kung dagiti kakadwayo dita. Naimbag garabinet po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po. Okay lang naman po ang sitwasyon dito sa awa ng Diyos. Salamat po. Sige po, pwede nyo bang ano bang latest, ano pong update ngayon doon sa napag-usapan nyo na nakaraan, yung sinasabi nyong nanawagan po kayo na magkaroon ng kaayusan na yung grupo po ninyo. Ano pong update doon sa late na yung nakaraang interview ni Mylene po sa inyo? Kahapon lang po nangyari, nagkaroon po ng invitation ng Sangguniang Bayan, headed by the Vice Mayor Agpoldo, Freddy Agpoldo of Claveria, Cagayan. Out of respect po, nung in-invite nila kami, merong sulat doon, out of respect, pumunta kami because we wanted to express our respect to them. It's more like a courtesy ang ginawa po namin doon. Opo. But ang nangyari, parang kabaliktaran, parang nagkaroon ng interrogation by the Vice Mayor Agpoldo. Kaya medyo na-surpresa kami. Ang alam namin doon, pupunta po kami doon parang magkaroon ng parang peaceful settlement. Opo. Ganun. Mm-hmm. At nagpasalamat ako noong tinaas ko ang kamay ko para magkaroon ako ng pagkakataon na magsalita. Opo. I said it right there and then, right in the beginning, nasabi ko sa kanila, ito po, kaya kami pumunta rito dahil gusto lang namin ipaabot ang courtesy namin sa inyo, lalo na dito sa embankment ng konsehalis ng Claveria. Mm-hmm. But most of all, sabi ko sa kanila, let me be clear, sabi ko sa kanila, na itong pagpunta namin dito is as much as possible, we don't like to answer any more questions. The fact that the decision made already with the position that's being in dispute right now has already been decided by the federal president of the Federal Association, Senior Citizens. I said that repeatedly, about 3 or 4 times roughly. And yet, ang nangyari po, itong presiding officer, Mr. Freddy Agpoldo, naging parang korte ang nangyari, ang labas po doon sa embankment ng Gonzales. And it went to the extent na itong mga ibang Sangguniang Bayan, they tried to warn him
because of the very loud voice that she'd been talking around in there. And on the other hand, they tried to remind him about 2, 3 among all these councilors that he should be focusing on the, what you call, the subject matter. Pero siya mismo lahat ang karamihan na nagsalita na parang we were conducted within environment, in a courtroom environment, something like that. Kaya nagtaka po kami. And then, I attempted to walk out from there kasi maraming mga questions na tinatanong niya. But then I kept emphasizing that the decision is already made by the federal president, Mr. Rogelio, what's her name now? Rogelio Leonador. And then I cited to them that about the situation of a non-government to that of a government, which I pointed it out that a non-government association or an organization is more like an independent body, specifically an organization about senior citizens, specifically at Centro ONU. But he went on and on with his interrogations to most of us. But I kept insisting that these things happening around us right now, na hindi po nagkakasundo, I kept insisting that all these things happening right now, being filed resolutions, complaints, whatever, yung mga pinapapirma nila sa mga tao, including ng mga presidents ng federation, sabi ko, all these things happening right now is all moot and academic because the decision is already made by the president, Mr. Rogelio Leonador. Mr. Leonador, let me be specific on that matter, that there are presidents among all barangays, among all of us senior citizens of Centro ONU. And among all these presidents, there is one president, which is the federal president, to decide on this matter, the fact that this kind of organization is an independent organization. Ang isa pa pong medyo parang kinakaanuhan nila sa akin, because I was using the word jurisdiction. So I tried to explain to them, specifically, in a matter of a non-organization, which is a private organization, non-government, to that of a government, which I tried to explain myself about that matter, to classify the meaning of a senior citizen organization, which falls under the non-government organization. At the beginning, sinabi po ni Mr. Agpuldo na ito ay parang magkakasundo tayo, and yet dito magde-decide, which, decision. Hindi sila, ang sa pagkaalam ko, and please correct me if I'm wrong, ang government ay, yun ang tinatawag ko doon na wala silang jurisdiction. But there are certain amounts of jurisdiction na sakop ng government. The fact that we are all inhabitants, we're all within the constituents of Claveria, and specifically in Centro ONU. Yan po, I try to in-explain mga bagay na yan sa kanila. And yet he went on questioning us as if, as I said a while ago, the environment looks like a court environment. Ganyan po ang pinag-ano ni Mr. Agpuldo yung sa araw na yan kahapon, 2 o'clock in the afternoon, January 29. Ganun po ang nangyari doon. But there's one thing that I should point it out. Aside from those other councilors who tried to call up his attention dahil nagde-deviate siya ng topic, that was the word. One of the Sangguniang Bayan, which I really admire, and I have my thumbs up to him, Mr. Raful. What's the first name, Mr. Romeo Raful. Thumbs up ako sa kanya, sa explanation niya, and he himself said the word jurisdiction. Wala sa LGU, sabi niya doon, walang jurisdiction ang LGU dito. And I'm so happy to hear that word. Kasi yan ang isang parang pinag-iinitan nila sa akin because I used the word jurisdiction. And yet I asked them during that embankment yesterday, tell me the best adjective that you can suggest and I will use it appropriately according to the dispute that we have right now. Wala naman pong sumagot, wala naman pong nagtaas ng kamay. Sa madaling salita po, ma'am, sa halip na naging maganda yung sana yung kaya kang ipinatawag sa madaling maintindihan,
Pinatawag Sana pa po. kayo para magkaayos yung dati yung mga kasamahan. Tama po ba tayo? Ganun Ngayon, po sana ang oh, expectation namin. ang problema nga nag-iba yung ihip ng hangin pagdating po sa session. Ano, sabi nyo kanina, mataas ang boses itong si Agpuldo, ha? Si Opo. Agpuldo. At hindi ba niya nalalaman na kayo po sabi nga po non-government organization po kayo, NGO. Wala siyang pakialam po dyan sa mga kanyang mga usapin. Unang-una, siyempre, Vice Mayor siya bilang respeto po ninyo. Pupunta kayo doon, pagbibigay ng respeto, Vice Mayor nga siya. Kaya lang, sabi nyo nga po, sa inyo nang galing, abay nangialam, nagmarunong itong si Vice Mayor niya Agpoldo dyan sa Claveria, Cagayan. Hindi kaya itong Vice Mayor niya dyan masyado nagpapapansin ito? Itong si Agpoldo na to? Sa halip na magkapagkasunduin yung dalawang grupo, lalo pang, kumbaga, may pinapanigan po siya. Ngayon, ma'am, anong balak niyo po dahil sa mga ganyang galawan itong si Agpoldo? Um, sa binabalak po yan, talagang pinag-isipan na namin lahat yan. Kaming lahat na officers dito Apo. sa Centro 1. And we went, hypothetically, we went that far to think what is the next step. Mm. The fact na pinaliwanag ko sa kanila that there is that organizational chart to a non-government organization. Mm. So we're just trying to go according to that protocol that meron kaming meron kaming mas mataas sa amin. Ginawa po namin yan. Hanggat nasinop namin lahat, the entire Claveria officers, pinagbibigyan ko na lahat sila ng copy, yung mga accusations nila sa akin, Opo. that those are, although I know, I made them aware that whatever they made accusations against me or against us, I made them aware that these are all moot and academic. Walang value mga yan na ginagawa nila. And yet, ginawa pa rin po namin. We give the due respect. We didn't want to step on people's toes. And we were so much aware that from one level to the other and going higher and higher, we tried to do that. Yet, ito pong si Ma'am Alicia Salas, hindi po niya tanggapin ang katotohanan. And I'm sure she's aware that there's the so-called bylaws when it comes to non-government organization. Yan po ang pinoint out ko sa bagay na yan. How that position went to by succession based on that bylaws. Ayaw po nilang tanggapin po ang katotohanan. At para bang inagawan ko siya ng posisyon. But going back to that, I don't want to deviate on this topic. Going to that with Vice Mayor, with all due respect, Vice Mayor, hindi po ganun ang inasahan namin na mangyari. Sa akala namin, with all along, you were there to help us to mitigate the situation, to help the people for the Centro Ono senior citizens. Ito po ang nangyayari po dahil sa ganyan, marami kasing mga itong mga parang palakasan ba? I don't know if that's the right word. Nagkakaroon na po ng polarization within the organization. Pati po sa ang dami pong trabaho ng isang senior citizen, isang officers ng senior citizen organization. Pati doon po nade-distract na po kami. Hindi na po kami makapag-concentrate dahil ini-insist pa rin nila ang karapatan nila at yung inagaw ko daw yung posisyon ni Ma'am Alicia Salas. Nag-ewal po siya ng 5 months, over 5 months without written notice. Kumbaga, awol po siya, nag-awol. Nag-awol po siya. Kumbaga sa military o kaya sa police. Nag-ewal po siya. Ayun, madaling salita. Ngayon po, Nag-ewal po siya. sa madaling At salita. iyan mga, Opo, sige po. sorry po. At iyan ang mga inasahan ko na lalabas sana doon, na i-explain nila sa amin isa't isa kung anong ibig sabihin yung mga bylaws na yan. At parang tanggapin sana ng realidad. Alam po, itong polarization na sinasabi ko, merong kampi ni Ma'am Alicia. Pinipigilan pa nila ang mga tao na pumunta mag-meeting sa amin. Those should have been pointed out by the Vice Mayor or whoever. There are people who can understand about the difference between a private organization or a non-government organization to that of a government patakaran. Yan po ang ina-expect ko, at least man lang sana. Meron sanang yung pinaliwanag kong bagay na yon na tungkol sa jurisdiction, wala naman po nagtaas ng kamay na mali ka or whatever it is, let me explain further. Wala pong nangyaring ganun. Most of the time, si Mr. Agpuldo, Vice Mayor,
Again, Mr. Vice Mayor, with all due respect, Mm. para mo kami inilagay sa korte. Ang environment namin para kami nandun sa korte. That's why I attempted to leave the place. Mm. At wala na akong nagawa dahil pinaupo niya ulit ako for few times. At sabi ko, okay, but then my determination didn't change. That the decision made by the federal president has been confirmed, and I was so 100% sure that that was it. That's why I called all these things going on are all no value at all. They are all moot and academic. And I wanted the presiding officer, specifically Vice Mayor, sana man lang ipinaliwanag niya sa mga tao yung ibig sabihin doon kung gusto niya na magkukapya kami. That's what the expectation is all about, sir. Kaya nagtataka kami, gusto ba nilang magkakasundo tayo? Or are they trying to open another can of worms? Yan po ang thinking ko that time. At kung hindi ko pa itaas ang kamay ko, parang maliwanagan sana mga Magsasalita po kayo. Papakinggan niyo Oo. pa ninyo. Oo. parang i-explain ko sana yung mga nangyayari. Hindi po eh. Interrogation ang ginagawa ni Mr. Agpoldo eh. Yan pong nangyari doon. And I went to the extent. And pardon me if I was so courageous to bring it out. Kasi nga, ganun ang what you call this, the style of Mr. Agpoldo. Forgive me, sir, if I'm using the wrong word. Challenge ko na. I went to the extent. I hope, sabi ko sa kanila, with all due respect to everybody, I hope this will be the last invitation na invite ninyo kami. Otherwise, the next thing that I will expect, I will never come anymore, but the last thing that I will do is bring me to court. And then, sumumbat ka agad ni Mr. Agpoldo, sabi niya, oh, parang china-challenge mo na kami ah. Sabi ko, yes sir, with all due respect, I am here to challenge everybody. Bring me to court and I will be there. I hope that will be the last place for me to answer all these questions. Let's go to court. Bring me to court. Yan po ang sinabi ko sa kanila. I'm sorry. I'm not that tough person. But, you know what? Hindi ko pa alam kung gusto nilang tanggapin yung mga sinabi ko that this is already moot and academic because the decision is already there. 3 times ko po yata na sinabi yan. Hindi po, nagdi-deviate po si Mr. Agpoldo to the extent na mismo yung mga Sangguniang Bayan, they call up his attention na sana, sabi ng isa sa 3 sa mga Sangguniang Bayan, Sangguniang Bayan po. sana wag mag-focus tayo doon sa topic na pinuntahan natin dito. Yan po ang sinabi ng mga 3 Sangguniang Bayan. And again, I repeat my respect to Mr. Romeo Rafol, that he was there to tell the truth that the government has no jurisdiction for a non-government organization, specifically to senior citizen organizations of Centro Ono. Thank you, Mr. Rafol, for being daring and courageous enough to express that word jurisdiction. Agyaman ako na, Mr. Rafol. Kompleto po ba yung Sangguniang Bayan, Ma'am Noli, nung pinatawag ba kayo? Kompleto yung Sangguniang Bayang member? I beg your pardon, sir? Kompleto po sila. Bukod dun kay Sir Romeo Rabol at saka yung iba pa. Nandun po ba sila? Lahat? There were about how many? 1, 2, 3, 4. I think there were about 5 or 6 Sangguniang Bayan. No, Miss Ma'am Mabanag was also there. Ayun. Mr. Paul, 2, 3, 4. I think kompleto na yata, sir. Wala na pong ano doon sa sino pa bukod doon sa nag-oppose doon sa sinasabi bukod kay Sir Romeo Rapol? Mayroon pa bang ibang Sangguniang Bayan na umawat dito sa Vice Mayor bilang presiding officer, ma'am, doon sa pinyang meron pa ba? Yun si Mr. Agbayani, Mr. Flores, Mr. Kabuntasan, and yeah, these 3 and yeah. Wala po yung ABC president. Kumbaga sa madaling salita, ma'am, inaawat na itong si was there also. inaawat na itong si Agpoldo, inaawat na doon sa kanyang also, I should commend also Mr. Flores. He was there to express and he was saying everybody
that he was making a recess and all those things, and she was coherent. He was coherent. Mm. Sa madaling salita, ma'am, itong si Agpoldo, sa madaling salitang kanto, ngak-ngak ito doon sa harap ng mikropono, doon sa session hall. Ano po? Ngayon, inaawat na siya ng kanyang mga kasamahan, yung mga sanggunyang bayan. Ayaw magpaawat. Kasi nga, out of context nito si Agpoldo, ma'am. Tama po ba ako? Ha? Sabi nung isa, doon tayo pumukus sa pinag-uusapan yung tunay na issue. Magkaroon ng kaayusan, napunta doon sa iba. Ano bang ino-open? Matanong ko lang po, bakit ang pinag-uusapan tungkol sa issue, mayroon kayong internal na usapin po dyan sa senior citizen, tama po ba? Pero bakit ano bang itinatapag na itong si Agpoldo? Bakit out of context dun sa dapat magkaroon ng kaayusan? Ano pang mga sinasabi po niya? Mahirap ko pong sagutin yan. Basta ang inaano ko lang, ang environment that he tried to establish in there is more like a courtroom environment. Mhm. That's for sure. That's for sure. Parang ang dating po, kayo po yung kumbaga sa interogasyon ng mga pulis, kayo po yung suspect, ano? Parang ganon. Parang ganun, sir. I guess you can say that. Ibang klase. Parang ganon. Parang suspect. Pinatay mo ba to? Parang ganon po ang dating, ano? I'm sure hindi lang ako ang nagtaka. Ganun ba? Sa tingin niyo po, bakit ganon? Bakit parang, di ba, nandun yung kabilang grupo, nandyan din po kayo. Ano sa tingin po ninyo? Bakit mas kayo yung pinag-iinitan nitong si Agpoldo? Ako po, sir, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Honestly, hindi ko po alam kung bakit. Well, honestly, you know what? I was once a politician in Claveria. Pero talo ko palagi. Hindi kaya wala akong pera. Sinubukan ko din nag-ano ng pera pero talo pa rin eh. Hindi kaya itong si Agpoldo, ito sa kuro-kuro ko lang po ito Bakit kayo pinag-iinitan? Baka po nung butuhan, hindi nyo binoto itong si Agpoldo, hindi kaya ganon, nalaman niya na hindi kayo pumanig sa kanya. Hindi kaya ganon. You know what? Hello? No, nag-echo yata. Wala naman kasing ibang issue, ma'am, 'di ba? Sa akin, nung una yung interview doon sa kay Mylene, ang madali lang intindihin yung pagkakaintindi lang natin, magkaroon ng kaayusan yung senior citizen diyan sa Sentro 1. Walang iba Walang iba talaga. Kayo na nagsasabi. Actually po ito, if I have to look at it wholeheartedly, conscientiously. Hinaan niyo po yung monitor niyo dyan, nag-echo po dyan sa inyo, kaya nag-delay yung salita ninyo. Sibang nandyan sa teknisa niya. Sige po, go Sa ahead po. totoo lang po, with modesty aside, napakasimple po itong problema ito. Kung Napakasimple lang. kinausap man lang sana ako ni Ma'am Alicia noon. Oo po. Nung nagkasakit yung asawa niya, ako pa mismo ang tumawag sa kanya. And I told her that July, May, na po siya, AWOL na siya. Pero still not legitimately AWOL kasi May, pa lang yun, first month pa lang yun eh. Nung nalaman ko po na nagkaroon ng aksidente yung asawa niya, ako mismo ang nag-text sa kanya at nag-usap kami. And sabi ko pa sa kanya, Ma'am Aling, please give your husband my bear hug. Ginanon ko pa siya. Kaya napakadali po sana ito na problema. Actually, should be no problem. Kaya lang kasi ang nakikita ko dito parang personal Pine-personal nila Ngayon, ang sabi naman ng iba, para daw naapeluhan, whatever it is, but you know what? It's a very simple matter. This should not be a problem at all, with modesty aside. Hindi po dapat problema ito. Kasi kung talagang mahal mo ang mga tao, kung talagang mahal mo itong mga fellow senior citizens, ito po, wala po naman kaming sweldo Yes. Ito po, dito po makikita kung talagang meron kang puso at malinis na konsensya na pagseservice sa mga kapwa-tao. Di ho ba? Walang sweldo po ito ang nangyari po ito, inside our organization, sabihin ko nga ito, and it's free, they can sue me if they want to sue. Because totoo po ito. Papanindigan ko po itong sasabihin ko. Ang nangyari po kasing umpisan niyan, gawa po ng kwarta ng asosasyon, doon po nagpamula. Doon po nagpamula, gusto namin i-withdraw doon sa co-op dahil
we were not comfortable. It should be in the bank, deposited in the bank. And then it went on and so on and so on. It was all about money. Kung bakit pinapag-aralan po namin, bakit, ano ba ang pinagkaka-interesan dito ng isa't isa? Isama ko na rin po ang sarili ko. Isama ko na rin po ang sarili ko. Si Ma'am Aling, ano bang pinagkaka-interesan niya? Ano bang pinagkaka-interesan ko din po dito sa organisasyon na ito? Sa maniwala po kayo o hindi, sa lahat po sa inyong mga kababayan ko, sa lahat po sa tao sa mundo, sa maniwala po kayo o hindi, ang Diyos lang po ang nakakaalam kung gaanong kalinis ng konsensya ng isang tao, lalo po sa akin. Maniwala po kayo sa akin o hindi, malinis po ang konsensya ko, malinis po ang puso ko na magserbi sa mga fellow senior citizens ko. Wala po kaming dito. Wala po kaming sweldo. Binabawalan ko sila kasi pala pag nagmi-meeting sila, kumukuha pala sila ng kwarta doon sa kwarta ng asosasyon. Pero po, binabawal ko po sa kanila, isang sentabo po, hindi po kami kumukuha. Mas bale ako po ang nagsasakripisyo parang magmerienda kami. That is a part of it. That's just a part of it, sir. That's just a part of it. And I'm willing to go kung saan man nila ako dalhin. Yes, paninindigan ko pa yan, sasagutin ko po yun. Kung ano pang dagdag, they can sue me. I'm open to everybody. Ganun po katindi ang pagmamahal ko sa serbisyo ko na binibigay ko sa mga fellow citizens, senior citizens namin dito sa Sentro 1. Yan po ang totoo. Yan po ang tunay na totoo ang pagserbi ko sa kanila dito sa senior citizen ng Sentro 1. Matanong ko lang, ma'am, ilan ba ang membro nyo, senior citizen dyan sa Sentro 1? Gaano kayo karami? Senior citizen po is more or less 310, including marami-rami. Mga bedridden, including mga out of town, including mga sa abroad. More or less, sir, 310. Ano po yung mga aktibidad ng mga senior citizen po dyan sa Sentro 1? Mula po nung naumpisan po yan, ano po mga benefits po ng bawat mga membro? Meron ba kayong mga iba-ibang mga aktibidad na, halimbawa, meron kayong membro na nagkasakit, meron ba kayo na ibibigay na tulong? Meron po yung aboloy na tinatawag. Opo. Doon. Ngayon, other activities para may share namin sa binibisita namin sila yung mga senior citizens. Meron din yung mga konting outing kung minsan, meron din mga sayawan, meron din yung mga birthday celebration, monthly birthday celebration. May mahjong, ma'am, mahjong, wala naman. Ay, hindi po. Hindi. Hindi po. Bawal yata po yan. Ano pa ba? Biro lang po. Marami pa rin po na hindi namin nagagawa-gawa nga itong nai-interrupt. Marami pong mga plano na pag-usapan na namin, kagaya ng garage sale sana, maski pa paano, matutulungan namin sila, magkaroon ng konting income out of that garage sale, yung mga odds and ends ng mga tao na gusto nilang pupunta doon, magbenta sila, garage sale nga, at kung meron naman silang may contribute sa senior citizen namin, kahit man lang 10%, kahit maski pa paano, at least meron silang ginagawa, maski pa paano, meron din pag-inkaman. Yun po. Ngayon, meron din mga binabalak namin na outing na pupunta mag-travel, short trip, mga ganun. Wow. Pero nagpa-fundraising muna kami po para mayroon kami ng gagastusin. Dahil ayaw na ayaw ko po na madakamat. Ano ba yun? Na magamit yung contributions ng mga tao. Kasi para sa bulo lang po yun. Meron po yung 200 na yearly contributions ng mga senior citizens na members po dito sa Sentro 1. Ayaw ko pong magamit yan kahit sentabo. Kaya gumagawa po kami ng paraan para ma-sustainer namin financially itong mga activities namin. Marami po sa awa ng Diyos ng mga pinagkakasunduan namin, pinag-uusapan namin na gawin. Kaya lang hindi po matapos-tapos itong dispute na nangyayari. Although there's already been a decision. Yan po ang hirap na maintindihan kung bakit. Kung bakit hindi matapos-tapos yan. Why can they not respect the decision
of the federal president, Mr. Federation President. At meron naman po yung bylaws. Correct me if I'm wrong. Hindi po ba yung bylaws ay kailangan niya ng isang asosasyon? Yes And po. that serves na pinaka-biblia ng isang organisasyon yung bylaws na yan. Bakit Yan po? po Bakit? ang alam ko doon, yan, alam namin. Yan po ang dapat susundin namin, parang guideline namin, parang pinaka-gobyerno yung bylaws na yan. Tapos Bakit po hindi nila tanggapin? nang himasok po itong si Vice Mayor Agpoldo na sa halip po na ayusin yung problema, mamagitan, kasi nga Vice Mayor, di tama po ba? Ang problema, ginawa kayong parang inimbestigahan doon sa session hall, ha? Parang gano'n. Fortunately po, parang ganun ang Parang, nangyari. parang gano'n ang Ganun dating. Ngayon ba, ganito po yan. Pag election po ba, siyempre, 300, ba't ko natanong po kung gaano kayo karami? Yung election po kasi, may mga grupo-grupo na talaga napapakinabangan yan, nilalapitan po ng mga politiko po yan, tama po ba? Na para suportahan sila. Sana, ito bang si Agpoldo ba, ang akalam ko nga nung tinatawag kayo, kasi sabi nyo mga senior citizen, di po ba? Baka akala ko, nung pinatawag kayo, magbibigay ng, dagdagan ko kayong pondo nyo, 108,000 ba yung pondo nyo, ma'am? 108,000 mahigit. Dagdagan ko nga, ito yung bawasan ko muna yung 100,000 a month ko. Kahit man lang 10,000 para pandagdag dyan sa mga pambili ng mga gamot ng mga lola dyan. Yun pala ang nangyari, kabaliktaran. Wala po, walang ganun. Saka hindi naman po namin inaasahan yan. Oo. With modesty aside. Ngayon po, ganito po, nadismaya po kayo kay Vice Mayor Agpoldo. Mawalang galang na po, Vice Mayor Agpoldo. Kayo po ang Vice Mayor dyan, siga po kayo dyan, sa Claveria. Pero tandaan nyo, hindi kayo panghabang buhay po dyan. Ngayon, dahil dismayado po yung 300 senior citizen, taga Sentro Uno, Senior Citizens Group, Organization, dismayado po sa inyo, malamang sa susunod na hindi na kayo mananalo ngayon dahil nadismaya po sa inyo. Pwede, Ma'am Noli, kayo ba may balak na si Mayor na lang ang pwedeng kausapin po ninyo para mamagitan? Si Mayor Guillen. Wala ba kayong pinaplanong ganon? Yeah po. Wala. Again, pwede po kami pupunta doon mag-courtesy. But again, kagaya ng sinabi ko sa kanila, tapos na po ang desisyon. Iyon. But with respect, out of respect, bakit hindi po? Kung sa ikabubuti ng sa lahat. But when it comes to the decision, I'll be firm on what I've said. Sorry about that, but decision is already made because the main dispute in here right now is still ongoing. Itong pong posisyon na para bang alam niyo po, parang kung minsan there are times na parang i-give up na dahil parang wala nang katapusan. Hindi na rin kami halos nakakapagtrabaho. Ang ano na lang po dito, ang iniisip ko na lang dito po, together with the rest of the officers, kumpleto po kami, mga officers namin. At nagpapasalamat ko din sa kanila dahil kung gaanong kalakas ang confidence ko, ganun din sila. Itong mga kasama kong mga officers. And I thank you so much for them. I applaud them for that. Ito po, lahat po kami gusto po namin magkakasundo. Yun. Sana by heart, gagawin namin lahat niyan. Yan po ang pinagdadasal namin. Dahil naapektuhan na po itong mga members, itong lalo pa itong mga matatanda, naapektuhan na po sila. Kami pa nga na mas bata-bata ng kunti, naapektuhan din po kami. Pero ito parang wala na pong katapusan. There are times, I admit, Sir Edmar, I truly admit that there are times that I'm about to give up. Kaya lang gawa ng awa namin itong mga innocent people which are now in their last terms in their lives. They're innocent. Sumusunod na lang sila. Kaya nandoon pa rin ang namin, ang puso at kaluluwa namin sa kanila. Yan po ang totoo. Lahat kaming officers. Kaya I applaud itong mga kasama kong officers. Napakabait din sila, napakatatag din sila. Saludo po ako sa kanila. Kasi kung wala sila na magbigay sa akin yan, kahit pag-aanong kakumpiyansa sa sarili mo, kung mag-isa ka lang, iba po yung meron kang mga kasama. United we stand, divided we fall. Ganyan po ngayon ang katatag. Itong kasama kong mga officers. Nandito po siyang treasurer namin, si Sir Edgar. Nagmakaawa pa ako sa kanya noon parang maging siya ang treasurer namin. Kasi po, maganda rin po,
tinitingala ko ang kredibilidad na bilang pulis siya noon. Oh, siya Pwede dating kong may pulis. tuturing na. Opo, may tuturing ko po si Sir Edgar. Hindi porke nandito siya sa tabi ko ngayon. Mm. May tuturing ko po siya na isang true grit na kasabihan. He is a true grit. Ganon din po kay Ma'am Carol. May Ma'am Carol Bernal, saludo din ako sa iyo, ma'am, kahit pa hindi ka officer. Mm. Pero nandun ka, matatag ka sa ano natin, sa grupo natin. Ito, if I say grupo, I don't mean na grupo kami lang, hindi po. Open po kami sa lahat. Si Ma'am Carol Bernal, hindi po siya officer, pero napakaganda din po ang pagkaintindi niya, ang kinatatayuan ng isa't isa. Hindi ko masasabing magaling, pero maganda ang konsensya niya. Maganda rin ang puso niya. Ganon din po kay Ma'am Marilyn Rabara Hasmin. Nagpapasalamat din ako sa iyo, ma'am, at tinanggap mo bilang auditor namin dito sa grupo. Ganon din po kay Ma'am Rosemary Lagaso. Nagpapasalamat din ako at matatag ka, tinanggap mo nung i-delegate kita bilang Vice President ng asosasyon. Now they're all full-fledged auditor, si Ma'am Marlene at saka si Ma'am Lagaso. Ganon din itong mga ibang opisyalis namin, si Ma'am Fe. Nagpapasalamat din ako, saludo din ako sa iyo, ang masipag na bilang sekretarya ng ano namin. Lahat sila, si Sir Chudi, si Ma'am Rose Soriano, nagpapasalamat ako sa kanila, si Sir Manico as Assistant Treasurer, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo sa tabi ko, I couldn't make it. It doesn't allow you being a brilliant or whatnot. It's the heart and the conscience that should dictate us. Saludo ako sa inyong lahat. Sorry po sa ano ko. Saludo ko ako sa inyong lahat sa matatag na ibinibigay nyo dito sa asosasyon natin. Maraming salamat sa inyo po. Ano pong ito pwede yung kahilingan ngayon kay Vice Mayor Agpoldo, kaugnay po dun sa nangyari. Ano pong pwede yung hilingin po sa kanya o kaya iparating na mensahe? Okay. Sir, thank you po. Thank you po for this opportunity, Sir Edmar. Sir Agpoldo, sana magkakaintindihan tayo. Yung expectation ng isa't isa, okay. For the meantime, let's forget about it. Pero kung gusto niyo talagang magkakasundo, magkaroon ng kapya, magkaroon ng unity in our Centro Uno Senior Citizens Association, sana po alamin natin, walang kinikilian, walang pinapanigan, be fair. Kasi po, yung pagkaakala ng isa't isa na ang non-government organization to that of the government, the LGU na tinatawag, sana po ipaliwanag ninyo sa mga tao. At yung kung talagang hangarin natin ay magkaisa tayo, dapat walang kinikiligan, walang pinapanigan. Be fair, be honest, and be there to proclaim unity and peacefulness among everybody, especially to senior citizens of Centro Uno. And there, if you can do that, and I hope you'll be able to convince the people. Tell them, honestly, with your utmost sincerity, kahit pa magpapasalamat ako sa iyo, Sir Agpoldo, luluhod ako sa iyo. Ganyan po kasinsiro namin dito sa Centro Uno ng serbisyo namin sa mga senior citizen. Sana po, take that in your heart and in your clean conscience. I will be there for you. Ako ang pupunta sa iyo kung magagawa mo yan dito sa senior citizen namin dito sa Centro Uno, Claveria, Cagayan. Yung kay Bam po, kay dating presidente, sino pangalan nun? Yung ano pwedeng sabihin sa kanya, ma'am? Okay. Thank you again, Sir Edmar. Ma'am Alicia Salas. Alicia Salas, yes. Let's give the due respect with each other. At the jay, nandoon yung preamble natin sa bylaws. Haan nagbalinti organisasyon na wanti bylaws na. Private, I'm talking about the private organizations. DJ respetaran tayo ko Ma'am Alice. No kaya't mo itong agsubli nga presidente. At dantulat tatyan sam.
unless we have to amend that bylaws. Nga, once you defy the bylaws, ngayon datoy, I will be open for you. Honestly, no, kayat mo itong magsubli, butusan da kanto latan, no, kayat da kanto titaraw, butusan da kala, palubusan na kami. Respetarem ko ma, iti desisyon, iti federal president natin na Mr. Leonador. That according to the bylaws. Tadeta, iti kwa tayo, biblia tayo, di bylaws. Acceptarem ko Ma'am Aling, data, nga patakaran, tatiga po na, Dayjay, dito ininayadat man king ka. Dayjay nga, AWOL status mo, Dayjay, tilinibag mo, kadayjay, nga bylaws. Han mi nga inagaw, han ko nga inagaw dita pwestong, nakukuam nga kunam. Gaputa si kaket, nabutusan ka. Nabutusan ka nga peso, kabsat, ngem, at the bylaws, nga sinuway mo. You defied the bylaws. That is Article 7, Section 2, A and B. Dayjay, ti dawat ko kay no talagang ay ayatem dagiti senior citizen, particularly ti Sentro Uno, please, ading ko, please Ma'am Aling, tanggapin ti realidad. We're doing the job for the senior citizen. Amok na kayang metdeta. Ngem ket di, tapno agtal na tayo, ket makapagtrabaho tayo, maited tayo ti serbisyo nga nin papusuan, iti grupo tayo nga senior citizen sa Sentro Uno, please accept the reality, accept that you defied the law, and you are no longer the president of Sentro Uno Senior Citizen Claveria Cagayan. Agyaman na, Ma'am Aling, siyak tumay umarakop ken ka, no tanggapin ti realidad, siyak tumay umarakop ken ka, tapnog thank you akin ka, no aramidem deta nga banag. Agyaman na kunay ken ka ading ko, Ma'am Aling Salas, Alicia Salas. Si Sir, baka may sasabihin po. Si katabi nyo, si Mr. Policeman. Edgar, Sir Edgar. Nembang Arabia po. Imbaga rabi, sir. Anyamit lima ko naman, Sir. When kastamit, sir, di kwa ka siguro sa high time ada ko mabit ti peacefulan. Kasta lang, kami sir, anda kami nga kwa matanggap ti kuna ni mga realidad. Real makoy. So nga ti kwami no iso dati umuna nga ang mangi porso iti kaso kaswanda lalo kanya ket bagat ti pudno may panggip di financial ket no dapat chen ken no dati agrabyado dati so ti kuna ni Ma'am Alicia iso kuna nang nadamag ko nga ay darugda. Ket okay lang. Song batak met serta. Hang ko met tibatan di sarirak na on record ko. So tilaing ko akong sertap non mapukaw kadla amin digiti kuan digiti kasto nga sosiken. Te ko na ni Ma'am Tita Nuli nga excited da ko mameten realidad kasi adamit ti bylaws. Kasi ti batas ngamin, ang batas ay batas. Dapat sana hindi mabutas. Kasi ang batas na lumalabas ngayon ay butas-butas ang ginagawa nila. Sa totoo lang. Hindi naman lahat, pero karamihan nakikita ko butas ang batas ang ginagawa nila. Kaya sige, subukan nila na magsampa ng kaso kahit ano tungkol sa senior citizen, nakahanda kami. Nakahanda ako, sir. Yun lang, at saka kung sakaling makapag-isip sila, tanggapin nila ang katotohanan, sana po ay hindi maalis na itong nasa sakit ng dibdib. Sa totoo, sir, tama ang sabi ni Ma'am na hindi kami na makapagtrabaho. Kahit siguro sila, hindi kami makapagtrabaho lubos sa aming bahay. Lagi na lang iniisip namin, mga gawain namin, hindi lang gawain sa senior, kundi sa mga kaso-kaso pa, yung mga ganito. Abala po yan. Hindi kami makapagtrabaho ng gusto, sir. Gusto ko nang umalis din. Madali lang, sir. Pero pag naman, hindi ayaw kong pabayaan yung mga tao. O kawawa sila, sir. Kasi alam ko, meron pinagdaanan ang association na ito. Hindi ko na kailangan na bigyan ng mga detalyado, mga kompleto. Sa korte na lang kung sakali ituloy nila. Sa korte na lang nila malalaman. Hindi kami nanghahamon. Pero gusto namin patutuhanan, sir, ang tama, ang batas. Na
ano ba ang tama ang batas na hindi dapat butasin kung ano ang magbubutas na yan. Ang batas na yan. Hindi naman ako dahil diretso ako sir Ang apelyado ko diretso. Hindi naman porque sabi ko diretso ako. Pero nakakahiya naman sir dahil diretso ako. Nakakahiya naman kung gagawa pa ako ng kilo. Normal lang na mayroong pagkakilo pero alam ko naman normal sa isang tao 'yan. Bilang tao po. Na lalo na hindi ko naman sinasadya. Pero sana naman sir, yung mga nakikinig dapat matakot tayo sa Diyos. Ang Diyos ang lahat nakakatatas sa atin. Dapat tayo magpakumbaba dahil sa Matthew na sinasabi niya pagkatapos ng prayer na Our Father. Sa Matthew 5:14, kung hindi ako nagkamali, o 6:14, sinasabi niya doon, kung hindi ka magpatawad, hindi rin kita papatawarin, sabi ng Diyos. Kaya nga, kung masakit ang loob ng isang tao, nagkataon na namamatay, na may sakit sa loob sa ibang tao, sigurado hindi siya makapunta sa langit dahil ang Biblia ang nagsasabi. Sabi ko sa mga palagi ako nag-message sa GC namin, sa senior citizen, mga God words. Yan ang mga iba kong binabato doon. Pero talagang meron yatang taong nakatadhana talagang mas matibay pa sa bato ang puso. Wala na yata yung magandang pagdinig. Ang pandinig niya ay parang tubo. Pumasok sa kabila, lalabas ka agad. Hindi pumapasok sa puso ang nakikinig niyang totoo. Ganon sir. Maraming salamat sir at nandito kayo na sana po may parating sa mga nakikinig. Yes, Kung hindi man nakinig ngayon, baka bukas o sa makalawa sila makikita itong mga magkakarating po yan. Natin, sir. Sana po sir, mabasbasan po ang mga taong nagkukunwari. Kasi maraming plastic sir, high-tech na plastic ang mga ito kaharap. Nagplastikan, maganda kung kaharap mo, sa likod. Lalong-lalo na sa nanonood ngayon, hindi lahat sir na naniniwala. Kung naniniwala, kung anong ginawa mo sa kapwa mo tao, sabi ni Lord, ginawa mo rin sa akin. Kaya kung nang babastos sila sa likod-likod namin, hindi namin kasalanan sir. Diyos na lang ang nakakaalam. Sige po. Maraming salamat sir. Alam mo, maraming nanonood sa atin sa Amerika. Bakit ko nasabi ng mga Klaberianos, Amerika, sa iba-ibang bansa na maunlad. Ano ha? Nung pumutok po yung 91 million na pinaputok ng Mabuhay Radio, ang dami mo nag-message dito na sa Amerika, nasa saan-saan, sulok ng mundo mga Klaberianos. Kaya makakarating po yan, napapag-usapan po yan. Kaya nga sabi natin, dito sa Mabuhay Radio, ito yung tambayan ng mga Klaberianos. Yun ang totoo. Ngayon po, ipi-splice po ng ating technician po yan, yung interview sa Via Zoom. Tapos ilalagay lang sa page at saka sa YouTube para mapanood ulit. Nandyan lang po yun ha. Anyway po, wala na po kayong sasabihin. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa amin dito sa Mabuhay Radio mula sa Yokohama. Ma'am, ang grupo ng mga senior citizen dyan sa Sentro 1. Ako po yung natutuwa sa inyo dahil intact yung samahan po ninyo, no? Kaya lang may konting sigalot. Konting ayos. Kape-kape lang siguro katapat niyan. At saka, ganun lang yan eh. Simpleng-simpleng usapan lang yan, di po ba? Bylaws, dinabag. Pero anyway, ako na maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ma'am Noli Arobio Cueto. At kay Sir Edgar, dati palang pulis. Sir, ikaw ba'y praktisado ba, Ma'am Maril? Baka naman wala ka ng practice. Joke lang po, sir. Magbibiro lang. Anyway, maraming salamat po sa inyo na imbang Rabi Apo Kinyayo dito sa Claveria. Thank you po. Thank you po, sir. Maraming salamat sa inyo po, sir. lahat. God bless, sir. Thank you. Ayan, Mr. Center. Sige. Ayan po, nakapanayan po natin yung mga opisyal ng senior citizen dyan sa Sentro 1, senior citizens dyan sa Sentro 1, Claveria, Cagayan. Ha? Kita nyo naman, napakasimple po yung problema nila mga kababayan. Kaya lang nanghihimasok nga po itong Vice Mayor. Ha? Itong magaling na Vice Mayor dyan sa Claveria, Cagayan. Ha? Pinatawag yung grupo nila Ma'am Noli Arobio. Ha? Dinala doon sa session hall ng Claveria, Cagayan. Siyempre, pag sinabi mong session hall, nandiyan yung mga sanggunyang bayan. Ano Ngayon, sa halip na pag-usapan yung dapat ayusin, ha?
ayun, parang in-interrogate daw sila sa doon sa session hall. Ha? Iba yung kumbaga para silang suspect na ano ha. Ganun lang kasimple ang nangyari. Kaya na-visit itong grupo ng senior citizens. At ang may text may nagsabi sa akin na kung kinakailangan ipa-ombudsman itong vice mayor dyan sa Claveria, gagawin nila. Kasi simpleng-simple. Yung lahat ng organization sa mga bayan-bayan, ang tawag po dyan na non-government organization. Ano Hindi naman yan sakop po ng isang local government unit. Sakop dahil doon sila nakatira. Pero hindi po pwedeng panghimasukan yan. Hanggat wala silang nilalabag, ha? Ang problema lang, yung dati pong presidente na si Ma'am Alicia Salas ay nag-awol. Sabi nga nila, narinig po ninyo, ha? Siyempre may papalit na bagong leader kasi bylaws, meron silang may Biblia sila, ano yung mga dapat sundin, ha? Yung pwede at hindi pwede. Yung bawal at yung mga bawal, kailangan mong, yung pag may nilabag ka, may parusa, parang ganon, makasimple lang, ha? Ngayon, nang himasok itong Vice Mayor, si Vice Mayor Agbuldo, doon sa kanilang problema, ha? Ang akala siguro ng grupo, siyempre courtesy, dahil Vice Mayor nga naman. Yan nangyari talaga, interrogation daw eh. Tapos yung isang sanggunyang bayan na marunong, nakakaintindi, ha? Abay, inupos itong inawat itong presiding officer. Pag sinabing presiding officer, yan yung Vice Mayor, ha? Yan po yung nagpe-preside dyan sa session, pag-uusapan, anong mga ganyan-ganyan, kasama yung mga sanggunyang bayan. Ngayon, inawat, sir, sabi nung si Sir Romeo Rapol, marunong. Out of context ka, sir, hindi yan yung topic. Ang pinag-uusapan, yung problema ng mga senior citizen, yung yung position, ha? Bakit may bagong presidente samantalang yung dati gusto niyang bumalik pero hindi na pwede kasi nag-uulngan. Ganun lang kasimple. Wala namang nilalabag na ito, wala naman nawawalang pera, intact naman yung kanilang pondo. Walang reklamo na may naluluste na pera sa mga senior citizen diyan sa Sentro Ono, di ba? Nagtutulungan sila. Ano ba ang problema? Wala nang problema. 300 pala mahigit yan ang grupo na yan, membro. Ganun lang kasimple, pero ang problema, sa halip na ayusin itong Vice Mayor, yung kanilang, kumbaga, alika, nanang, tatang, manang, magkape-kape tayo dun, punta nga tayo dun sa, magkaayos na lang, ganun dapat ganun ang marunong, ganun ang leader, ha? Hindi ang dating, dinaan pa dun sa session, pinatawag pa sa session, yung grupo ng mga senior citizen, mga officer, abay in-interrogate dun sa loob. Ang labo Parang nawala sa sarili itong si Agpuldo. Palagay ko, kasaba sa sunod na eleksyon na ito, hindi mananalo ito. Kung ganyan ang pinagagawa, siguro naman yung iba nagsisisi na bakit ito nanalo. Kita mo doon sa mga galaw, kasi sinasabi ko nga, pag ikaw ay isang opisyal ng isang bayan, lingkod bayan ka, nag-iingat po tayo sa ating pagkilos. Huwag tayo manghimasok sa pwede kasi vice mayor ka o mayor ka, pwede ka Pero hanggat wala po namang hindi naman kumbaga mga lolo, mga lola na itong nag-uusap alam nito mga to ang gagawin, hindi mo kailangan pang himasukan yan, ha? Matatanda, marami ng karanasan sa buhay yung mga yan na alam nila kung saan sila lulusot, pero siyempre may kanya-kanyang pride din yan, ha? Siyempre, bagamat lola na, hindi pa pwedeng, hindi pwede, naalis ako dyan Parang ganun lang. Pero walang ibang issue, kundi yung yung position lang nagkapalit lang ng di ba? Dapat ang ginawa ng Vice Mayor, ganito, Vice Mayor Agbuldo, ha? Manang Nuli, Manang Alicia, lika, magkape-kape tayo dun sa tabing dagat, J. Lagoon, ha? Magpatimpla ka na kay Maylin Tarok Agkawili ng kape na walang asukal. Para magkape-kape tayo. May video okay pa dyan sa Lagoon, mag-video okay tayo, yan. Ngayon, pagka medyo nakita mo na maganda-ganda na yung mood ng mga leader, saka mo kausapin,
Ganito lang, kaya ko pinatawag. Kasi gusto ko magkasundo-sundo tayo dito sa Claveria. Wala tayong dapat samaan ng loob. Pare-para tayong Claverianos. Yeah. Saka unang-una, magse-senior citizen na rin ako. Ha? Ay, magiging membro na rin ako ng organization ninyo kapag ako'y tumira dyan sa Sentro 1, halimbawa. Tapos ito na lang, ganyan dapat ang usapan, ha? Wala na muna, Manang Alicia, hintayin mo lang muna matapos yung termino ni Manang Nuli, tapos ikaw naman ulit pagka nagkaroon ulit ng eleksyon, ganyan. Simpleng-simple, para makapagtrabaho na itong grupo na to, makagawa na sila, makapagsayaw na ng Zumba, makapag-ballroom na, makapagmadyang sa paminsan-minsan, o kaya makapagpusoy. Yan problema, sabi, hindi na may makapagtrabaho kasi nga itong problema laging hindi problema yan para sa akin ha. Pag-usapan lang ng maayos ha. Ngayon, ganito lang, si Mayor LA, nakikinig minsan yan ha. Yan, makakarating sa kanya. Siya na lang, tumatawagan niya yung mga senior citizens na hindi nagkakasundo. O nanang, ganyan. Mabalbalin nga umay kay dito'y kwasak, umay dita lugaryo, tak sa sarita tayo met, kasta. Tapno nabalbalita akmet nga kastoy ti napaspasamak ditay. Yan, pagka mayor na namagitan dyan, ha? Matig. Ayos na, wala nang problema, mababalitaan na lang natin. Abay yun, may unity na, unity. Parang Kung yung unity nila Pangulong Marcos at saka Duterte nabuwag, ito naman nagkabaligtad. Lalong naging solido, yan. Ayan, kita nyo. Mali, may laglag ito si Vice Mayor, nagkamali siya ng galaw, ha? Kasi nga sa halip na mamagitan, naging interrogate. Maganda sana alam nyo yung ganyang ginagawa po dyan. Nung ako reporter po sa radyo dyan sa Pilipinas, mayroon akong nakaredy ng kamera nakatago yung kamera ko sa mga bulsa-bulsa. Ha? Pagka yung mga ganyan pinagsasabi niyan, binibidyohan ko yan, napalihim. Hindi pa paawat parang Maritos pala. Sabi ni Sir Romeo, "Hoy, awat na sir, hindi yan yung dapat pag-usapan natin ha. Hindi yan yung topic natin ha. Iba yung nangyari." Kaya nabisit itong mga grupo nila Ma'am Noli Arobio Cueto. Mali na naman si Vice Mayor, oo. Meron pa naman nagsabi sa akin dyan, natatakbo dyan ha. Meron akong letter C, yung isa sa mga letter C yung Abiliedo, tatakbong Vice Mayor. Baka matalo nito ni si letter C ha. Etong si Vice Mayor Agpuldo ha. Sa sunod, iba na yung Vice Mayor niya pag ganyan. Mag-ingat po tayo sa galawan yan. Kasi sabi nga natin, nakakarating po yan sa Mabuhay Radio. Oo nga, dapat hindi muna ka magprograma sa totoo lang ha. Kasi galing pa kami sa project Galing pa ako ng Osaka. Pero dahil sa kahilingan ng mga senior citizens, ayun, sinikap kong uwi ng maaga para makarating sa studio, magserbisyo, mapakinggan yung tinig ng mga senior citizens dyan sa Claveria, Cagayan. Ganyan po natin kamahal yung mga Claverianos ha. Sabi siya, makakarating at makakarating Hindi pwedeng hindi makarating.